Di na tayo pati. Lagi kasi ako nga away siya eh. Tapos, lagi niya rin akong talo. Kaya, ngayon, lagi na lang tayo niya malungkot. Kasi, lagi akong away ko niya. Patay na papa ko. Kaya, niya ngayon, huwag niyo na iwan ha. Tapos, play tayo. Yay! Yay! Play na tayo. Bakit ba si Jason eh, tumawag eh. Ay, hari. Hindi ka namin pababayaan magkakapatid. Si Lucia? Huwag kang matakot kay Lucia. Mas malakas daw ang kanyang kapal kaysa agad. Kahit na hindi ako ang panganay, ako ang siyang naging pinakamalapit kay Papa. Kaya ako ang may karapatang maging administrador ng kanyang mga kayamanan. Oo, Felicia. Hindi ko rin pababayaan. Pero, kailangan kong makuha ang iyong boto. Para masigurado ko ang mga tungo na minabanggit ko para sa iyong mga anak. Dumating na pala kayo. Alam mo naman may pulong tayong magkakapatid ngayong gabi. Tinawag ni Ernesto si Atty. Torres. Tineleponahan ko naman si Kuya Horacio at tiyak na makakarating siya. Mahalaga ang pag-uusapan natin. Kasi ako may kasalanan. Sinamahan ako ng Kuya Alejo mo sa tugtog ng iyong papa. Kuya Alejo, anong pinag-uusapan yung lihim ni Felicia? Wala, Lucia. Ngunit, huwag mo sabihin nakikinig ka mo nasa kanilang kwarto, Lucia. Salamat at dumating na nga. Sinundo ni Ernesto si Atty. Torres. Dadalhin na nila ang mga testamento ni Papa. Ngayong gabi malalaman natin ang tungkol sa ating mana. Mabuti kong ganun, Lucia. Alejo, kasi napakaganda ng asawa na si Lali. Sila ba ko yung Horacio? Iniwan ko siya sa bahay sapagkat masyado niya dinamdam ang pagkamatay ni Papa. Eh, ikaw, Kuya Horacio. Nasaan si Celia? Nasaan ng iyong lungkong asawa? Hindi pa rin siya makalakad mula nung ma-aksidente ang aming kotse at malungkong kanyang mga paa. Ha? Higit kang nakakaawa, Kuya Horacio. Isa kang doktor pero wala kang magawa para mapagaling ang sarili mong asawa. Sa ganyan ng buhay, sino pa mas mamalungkot ay hindi pa matulog? Ikaw, Felicia. Hindi kaya pamimik. Gusto ang mga bata. Ang mga anak. Maaari bang nalimutan ni Papa ang pangalawang asawa niya na dati ay Alilala? Tama na, Lucia. Huwag na tayong magtalo. Ang mabuti pa'y pag-usapan natin ang kaibang testamento ni Papa tungkol sa kanyang mga kayamanan. Bueno, ito ang dapat natin gawin. Bawat isang anak ni Papa ay magkakaroon ng tigil sa ulo. Bawat anak ni Papa, Kuya Horacio, 4 na boto rin ang hinahawakan ni Felicia. Siya ang tagapag-alaga ng mga anak nila ni Papa sa kanya. Mga menor edad pang sunod na iyo. Tama, Lucia. 4 nga ang hawak ng boto ni Felicia. Bale, 2 rin ang boto ang hawak mo. Dahil ikaw ang tagapangalaga ni Tonya, ang kapatid natin si Lucia. Ngayon ko lamang
magkapresenta ng ganyan. Tapos sa akin, Pareho na rin yun, Kuya Horacio. Isa siyang tumingin na nakahambalang sa lapang, pwede pinailalo na lang sa alpombra. Lucia, tama na iyan. Kaya palagi mo pinaparusahan si Tonya. Wala akong kapatid na nanlilimahit at umaalingasaw sa bao. Bueno, wag tayong magtanong lahat. Uminahon tayo. Paano si Ernesto? Wala pa siya. Huwag mo nga nalahanan sa Ernesto, Leo. Ako ang bahala sa kanila. Kung nakakasigurado ka na, Kuya Horacio. Kung ganoon, ay wala na akong pag-asa maging administrado ng kayamanan ni Papa. Bakit mo lang nakakarin na agamit sa mga tungkulin na ito? Sapagkat ako na rin pagkakalaga ng kanyang sipanya. Ako ang naghiram sa kanyang kumpanya. Kaya hindi ko hahayaan na ibabagpasa sa pinagpawisan ko. Kung yun ang nilolong mo, Leo, nakahanda akong idaan ng mga bagay na sa isang gutuman. Ikaw, Lucia. Ikaw, Kuya Horacio, tulad ni Ernesto, masunurin din akong kapatid. Anong ibig mong ipahiwatig, ha, Lucia? Na isa akong traidor? Walang utang na loob! Bueno, tayo mag-away-away lahat. Ako na Lucia. Ikaw, Felicia. Sino naghiram ako? Pagkapagmanat ng iyong kayamanan? Nakapag-desisyon na siyang Kuya Horacio. Ayaw niya sa inyong dalawa ni Lucia. Alam mo kung bakit? Dahil pareho kayong sakim! Ulo! Ginapang mo, patikibalin mo pa para makalapit ka sa kanyang kayamanan. Pasalamat ka, Kuya Horacio. Nauunawaan mo kung bakit ganyan ang namumutawi sa iyong labi. Alam ko naman eh, ang mga namutawi sa iyong labi ay hindi sa'yo, kundi kay Ate Celia, ang asawa mo lang po! Tumahimik ka, huwag hindi dami nito ang aking asawa. Nagkukumali ako tayo, bro. Tama na, Kuya Horacio. Kayong mga witri na kapatid sa kanyang tawanan. Samantalang ako, hindi ko siya kita. Hindi ko siya kayang makita na nagdurusa. Kung ganun, si Celia na lang ang Pwede kalma na. Kuya! Tama na, Kuya, tama na. Oo, tama. Ang asawa mo ang anghel na ang buti sa ising. Kintab ng gatas at malasot lang. Namo kasi yung minamalambot ng ulan na pumasok sa tigang na lupa. Kuya! May pagbalik! May balik! Wating nyo! Wating nyo! Asan si Pauldo? Asan si Pauldo? Tutok pa rin ang aming narinig ng galing dito sa bahay. Saan? Tutok? Hindi, attorney. Kung gano'n eh, Tony, dala niyo ba ang testamento ni Papa? Narito, handa ko ba sa'yo? Lahat kayo magkakapatid ay narito na. Narito na kaming lahat, attorney. Ang mga anak ni Felicia ay nasa kanilang kwarto. Narito naman si Felicia upang kumatawan sa kanila. Pero wala si Tonya. Siya? Si Tonya. Si Tonya, hindi makakasama kung tumawag natin sa kwarto. Sandali lang. Tonya! Tonya! Halika dito sa ibaba! Bilisan mo! Tonya! Ayan na!